Si President Marcos po ba, do you find his decision to lead this advocacy credible? Yeah, I think so. Because I've been talking to several people na talagang close sa kanya at malapit din sa akin. At nakita ko talaga na nabanggit nila talaga na yung sincerity at talaga yung determination. Okay, Kaya sa tingin pero ko, pan talaga siya, determinado. what do you need to see for that determination to come to be reflected in actual terms? Ano yung kailangan maipakita niya? Let's say within the next few weeks, months. Well, gusto kong makita yung end game. And what is the end game? Na-file ng kaso yung mga hindi lang kontraktor, yung DPWH, pero mga politiko. At Pero yung, yes, so, and then, syempre, beyond the end game, this is just the initial end game. Ito yung milestone. Pero the ultimate end game diyan is dapat may makulong na politiko diyan. Do you think he has enough political capital left to be able to lead this campaign? Kasi kung tutuloy-tuloy niya ito, base sa kwento ninyo, mukhang ma-antagonize niya mismo mga miyembro ng Kongreso, ng House, or even the Senate. Wala na siyang hahabulin, Christian eh. Presidente na siya eh. Tapos 3 taon na lang siya eh. Ang isa sa mga binanggit niya sa akin na motivation niya is to clear the name of his father. Kaya sa tingin ko yun ang isa. And at the same time, set things right. Hindi naman pwede ang motivation mo lang personal, di ba? Ang motivation mo is to leave a legacy, yung Marcos name, na ikaw yung nag-umpisa ng aggressive campaign against corruption. So change maker ka, leaving a legacy, that would be a big motivation. Ano po tingin niyo dun sa isa namang perspektibo na tila nagagamit ito ng mga DDS, ng mga Duterte loyalists, pati mga trolls, para sirain yung presidente and of course, yung kanyang mga kaalyado? Parang kita nyo ya, pinapa-impeach nyo yung vice-presidente, gusto nyo patanggal dahil lang sa confidential funds. Pero itong mga buhayang kongresista na to, sila pala yung talagang mga korap. Ano po tingin nyo dun sa ganong naratibo? May valid hindi naman yun. Valid naman yun. Isipin mo naman, yung presidente, ang issue sa kanya, 650 million, di ba? Or 600 million. Pero isipin mo, yung mga kaalyado ni presidente, billion-billion na. Billion-billion na ninakaw. Kumbaga, parang ang nangyari dito is, between the VP and the House of Representatives, parang, alam mo ba yung Bible quote na those who have not seen, let them cast the first stone. Parang ganun eh. So, may valid reason eh. Kaya lang, kailangan lang nating ayusin yung tama. Sa akin is, ang perspective ko kasi whether malaki yung amount o maliit yung amount, kailangan ayusin yung tama. In the same manner na si BP, dapat managot siya doon sa gusto nilang sa kasong gusto nilang i-file sa kanya o ipinile nila sa kanya na kailangan mag-explain siya. Explain niya kung bakit, paano nangyari doon sa 600 plus na million na yun na nagiging issues laban sa kanya. Regardless of the amount, dapat, as I've said, there should be a credible investigation at the same time, credible hearing to determine kung sino talaga. Accountability. It's all about accountability. Opo. Kaso yung mga senador, mukhang ayaw na accountability. Ay, sorry, hindi nga pala. Sumusunod nga lang pala sila sa Korte Suprema. Pero I agree, nung binabanggit niyo, no? Whatever the amount, kung talaga merong corruption, kung merong pagbubulsa o pagnanakaw, dapat lahat sila managot. Diba? Yes. Whether kongresista ka, vice-presidente, even the president. Diba? Kung meron. Ayan. Walang entitlement. Pero nga pala dito, no, yung grupo ninyo, yung Mayors for Good Governance, naglabas kayo ng very, I wouldn't say scathing, no, pero very pointed yung inyong hinihiling, no. Ilan na po ba yung mga mayors na lumagda dito sa inyong statement? As of latest count this morning, mga 40 na. Tapos marami pang nagmamanifest ulit. Marami pang nagmamanifest.
Yun po bang mga questionable flood control projects na yan? Pwede bang hindi alam yan ng local officials? Kunwari ng mayor, ng governor, na talagang kumakamada lang dyan, kongresista, DPWH, saka contractor? Alam din nila yan. Malalaman din nila yan. Ang tanong siguro is, naimpormahan ba sila na magkakaroon ng project? Kalimitan, hindi sila naimpormahan. Kasi Hindi yan ba ang sila common nakakatanggap na din yan? during our engagement, pag meron kaming event na diyang assembly o kaya yung mga small group discussions, mararamdaman mo yung sentiment na bakit yung mga kongrista hindi kami hindi kami kinukonsulta pagdating sa mga project nila. Ang kausap lang nila yung kanilang mga district engineer. Wala man lang, hindi man lang kami sabihan o magkakaroon ng project. Nagugulat na lang kami na may pinapatayo na pala dyan, kinoconstruct dyan na wala kaming kalam-alam. Pero yung anomalya dyan, malalaman nung mayor yan, governor. Kasi may magsusumbong dyan eh. May magsusumbong. Pero ibig sabihin dun Unless sa, kasabwat. yun nga yung gusto kong puntuhin, no? Pwede bang mapalusutan ka ng ganun-ganun? Hindi ba parang kahinaan din ng official yan? Hindi po ba? Kunwari sa inyo, may magpapagawa ng flood control project tapos mukhang questionable. Palalampasin niyo po ba yun? Malalaman ko kagad yan. Yun nga po, Kaya ako hindi ba? nag-iingay. Di ba? Ganon din yan sa iba. Unless nakinabang ka o meron kang nabigyan ka. Kasi ang inisip ko Kasi minsan, marami rin ang bibigyan. mm, Bibigyan kasi. Kasi alam mo, di ba sabi ko sa'yo may parking fee. Kung may parking fee, nagbibigay din sila ng porsyento sa governor at sa mayor. Ganun yun eh. Pati doon sa pork barrel, kung saan mo ginawa, anong munisipyo mo ginawa, at anong probinsya mo nilagay, yung project mo, magbibigay ka rin doon sa governor at sa mayor. Kaya kaalyado mo, kalimitan, kaalyado mo sila. so alam din nila kung sino yung mga governor or mayor na sangkot dito. Kasi inisip ko lang, no, medyo nag-iingat ako dun sa baka magbida-bida na wala silang alam. Pero ang sakit namang tanggapin nun na, baka naman kasabot palaki. Tapos ngayon, kayo yung mga nagbibida-bida. Hindi po ba? Meron din ganyan sa tingin ko, Christian. No? Kumbaga, nung sinabihan ka ng mahiya kayo, nagpanggap na inosente sila. Ganun din yan. Meron din sa kanila nagkukunwari, nag-iingay. Lalo-lalo na ngayon na nagtuturuan na, mabuti pa, mag-ingay na lang ako kaysa maunahan pa ako. Ganun ang ginawa niya. Okay. Ito rin isa ko iniisip, no? Kung presidente, kailangan niyang mag-sample, how far do you think he should go? Kunwari lang ang sangkot mismo isang senador o dalawang senador. Kung ikaw si BBM, paano mo magagawa yan na mapanagot sila? Or kung mismo mga kaalyado mo sa House of Representatives po, yung involved. I mean, ano pong tingin niyo ron? Malalaking mga tao rin ito. Well, diyan matetest kung yung conviction ng ating presidente. Yung kanyang commitment talaga na whether they are close friends, relatives, or allies. Kung talagang nagkamali, talagang kailangan managot sila. Siguro isang pinakamagandang kwan dyan is kung meron na siyang matibay na ebidensya at morally convinced siya talaga na involved yun, pwede niya panangalanan. Anyway, siya Apo. naman yung presidente. Mayor, finally, no, before we end this discussion, gusto ko lang pong liwanagin. Meron kayong binanggit kanina, no, yung sourcing para mas maliwanagan po yung mga kababayan natin. Paggaling yung corruption o yung pondo sa pork barrel at paggaling sa appropriations. Okay? Ano po yung key difference? Well, As a kung yung source. meron kasing mga flood control projects na galing mismo doon sa pork barrel. Ibig sabihin, allocation yun ng Kongresista. kongresta sa kanyang distrito. Usually yan, ang demand nila dyan for flood control project, mga 35 to 40% yan. Kasi maraming kwan yan O 30% kung nakukonsensya siya, 30. Sabihin na lang natin 30 to 40%. Yun ang pagkakaiba. Pero pag galing sa APRO, hindi mo pondo yan Nahingi mo sa taas yan. Magbabalik ka sa taas. Yun na yun, yung tinatawag na magbabalik sila sa taas. Tapos, meron kang parking fee o pass-through. When you say taas, sino po yan?
Ay, APRO yun, APRO. Yung head Kung ng saan galing Appropriations yung Committee. fund source. Oo. Ah, pag head din po ba naman ng Finance Committee, yung counterpart ng APRO sa Senado, meron din po bang ganyang kalakaran? Hindi ko talaga kabisado masyado. Hindi ko because wala akong naririnig sa side ng Senado. Wala. Okay. Except Pala siguro lastly, sa mga MAIP at MAIP. yung MAIP. Mayor, lastly, no, papasagot ko po sa inyo ito kasi ang daming active yung mga viewers natin. No? Ano po bang tugon nyo dito sa nagle-label sa inyo na DDS daw kayo? Kaya nyo po ginagawa ito. Ako po'y kuhan. Ibig sabihin, nasa good governance principle ako. Alam mo kasi, you cannot please everyone eh. Pag may sinabi kang negative dito, bigla ka nilang babanggitin na ganito ka. Pagdating sa ganito, babanggitin ka nila. You cannot please everyone eh. Kaya, nasa tama lang po tayo. Sa good governance lang po natin. Alam niyo kasi, na-identify ako kay President Duterte kasi nga it was during this time na naging mayor ako tapos he supported me. Kaya siguro iniisip nila parang yung dahil tinitira mo yung administrasyon ngayon, i-kuan kaila, ililihis nila yung usapan sa talagang issue at i-connect kanila doon sa kabila para sabihin na ay bias lang yan. At the end of the Pero, day, it's doing what is right for this country. pero para din na mapayapa na itong mga nagbibintang sa inyo, for the record, hindi kayo DDS. Ay, never ako naging DDS. Okay, Never ako sige. naging DDS. Kasi isa rin yatang ginagamit na basihan dito ay yung, correct me if I'm wrong, no? Yung pag-endorso daw ninyo kay Bongo before. Tama ba? Oh, napakalaki na yung tinulong niya sa amin dito sa siyudad ng Baguio eh. Every time Anong, na, especially during the COVID-19 eh. Kanino ba kami umasa ng napakalaki nun? Tuwing tulog, tatawag kami. Ano bang panon, di ba? Di dapat kung sino yung nakatulong sa constituents mo na napakalaki, kahit papaano, dapat bigyan mo rin ng pansin at tulungan mo rin, suportahan mo. Ganun din talaga yun eh. Tumulong sila maski na wala oras ng gabi, pag tinawagan mo, kailangan mo, nandyan sila para tumulong ka agad the following day. Hindi mo maalis sa akin yan, utang na loob.